Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, napilitan si Rona na pumayag sa matagal ng pangarap ni Milandro na magkaroon ng anak sa ibang babae. Hindi na itago ang luha niya kay Carmela at napag-usapan nila. Nasaktan na naman nang makita ang asawa na may kasamang ibang babae. Nagalit si Milandro nang bawiin ni Mr. Magno ang transaksyon at napagalitan niya si Angela. Si Rona ang sumuyo sa dalaga para hindi na magtampo kay Milandro. Niyaya niya ito na mananghalian sa kanilang bahay. Lumapit sa kanila si Milandro na nagluluto nang marinig ang silpon niya. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Kung May Babalik Ko Lang, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. The memory shared together kept that love alive. Kinakabahan ako, Mami. Sa ating mga napagtanungan, diyan daw sa maliit na bahay nakatira ang matandang nag-alaga sa anak ko. Pagkatapos na namatay si Laura, nakukonsensya ako. Nagsisisi kung bakit pinabayaan kong aking anak. Parang nakikita ko kung gaano kahirap ang buhay ng anak ko. Ay, Rona, Ah? may lumabas na matanda mula sa maliit na bahay at sasakay na sana sa bisikleta, oh. Baka aalis. Kailangan nahabulin ko. Halika, bilisan mo. Bumaba ka na. Ay, sino kayo? Magandang umaga po sa inyo. Kayo po ba si Ama Paeng? Oo, ako nga. Ano bang maipaglilingkod ko sa inyo? Pwede po bang tumuloy sa bahay ninyo? May importante kasi akong sasabihin sa inyo. Nahihiya po ako na magpapasok sa inyo. At nakikita nyo naman ang liit ng bahay ko. Hindi bagay sa inyo ang tirahan namin. At hindi bagay na bisita kayo. Mayaman yata kayo eh. Huwag kayong mag-alala, Mang Paeng. Hindi matapobre si Rona. May pupuntahan po ba kayo? May bibilhin lang ako sa palengke. Pero
Kahit mamaya na. Sige, pumasok kayo. Gusto kong makilala niyo ako, Ama Paeng. Ako si Rona na malapit na kaibigan ni Laura. Pamangkin niyo pala? Oo. At bata pa si Angela noong namatay si Laura. Angela, ang sabi ninyo? Dahil dyan, kaya naisipan ko na iuwi na lang si Angela dito sa Ilocos. Nangako ako noon kay Laura na hindi ko pababayaan. Kaya kahit anong hirap ay pinag-aral ko. Bakit ganito na lang ang kaba ko? Ama Paeng, pwede po bang makita ko ang larawan ni Angela na anak ko? Ano ka mo, iha? Ako ang tunay na ina ni Angela, Ama Paeng. Ha? Ibinigay ko kay Laura noon dahil natakot ako na malaman ng mga magulang ko na nanganak akong dalaga. Pagkatapos akong pinabayaan ng nobyo ko. Diyos ko! Natiis mo na ipamigay ang sarili mong anak. Nagre-ring na ang cellphone ni Sir Milandro. Sana, payagan ako. Kahit sa hapon lang na ito, na hindi ako magtrabaho. Angela, nakatawag ka. Kumusta ang pag-aaral mo? Yan po ang dahilan kung bakit ako tumawag sa inyo, sir. Kung pwede ay hindi pa po ako mag-opisina mamayang hapon. Marami kasi akong dapat asikasuhin sa pag-aralan. Walang problema dyan. Naintindihan kita. Maraming salamat, sir. Talagang napakabuti niyo sa akin. Basta ikaw, walang hindi sa akin. Pero sayang may pupuntahan sana tayo pagkatapos ng trabaho natin. Sa ibang araw na lang po, sir. Thank you, sir. Bye. Ay, napansin ako kay sir. Parang may ibang plano sa akin. Girl, I need you. I need your love. Mula kaninang umuwi ako dito sa bahay, kinakabahan ako. Si Angela palang anak ko. Kaya pala, nung bago ko siya makita, malapit na ang loob ko sa kanya. Matatanggap kaya niya akong ina? Mapatawad kaya niya ako kung hihingi ako ng tawad sa kanya? At paano maiintindihan ni Milandro ang lahat? At panahon na para ipagtapat ko sa kanya ang lahat. Maaga ako nakauwi, Lolo. Dahil hindi ako pumasok sa opisina. Ang dami ko kasing ginawa sa paaralan. Angela, Oh, bakit, Lolo? Bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? pumunta rito sa bahay si Rona.
Si Mami Rona, ang asawa ni Sir Melandro? Paano nasundan ang bahay natin? May importante siyang sasabihin sa iyo. Babalik siya. Ha? Bakit kaya? At bakit kinabahan na ako? Pumunta raw po kayo ni Lola Carmela dito sa bahay kaninang umaga. Mabuti nakadiretso kayo dito. Pasensya na. Ang gulo ng bahay namin ni Lolo. Angela, Ha? Bakit po? May problema kayo ni Sir? Nag-away po ba kayo? hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ha? Patawarin mo sana ako. Hindi ko kayo maintindihan, ma'am. Bakit kayo humihingi ng tawad sa akin? Wala akong alam na kasalanan niyo sa akin. Babaeng, Eh, hindi ba ninyo nasabi kay Angela? hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Angela, Rona. Mas mabuti siguro kung kayo na lang ang mag-usap. Ano po yun? Hindi ko kayo maintindihan. Iwanan ko muna kayo para makapag-usap kayong mabuti. Naantok na ako. Uulitin ko. Patawarin mo sana ako. Nagsisisi ako kung bakit nagawa ko yun sa'yo. Angela, anak ko. Ha? Anak ko, sabi niyo? Malapit na kaibigan ko noon si Laura na nagisnan mong ina. Pero ako ang tunay mong ina. Hindi. Natakot ako nung nanganak akong dalaga. Baka itakwil ako ng mga magulang ko. Kaya ipinamigay kita kay Laura. Hindi totoo yan. Bakit? Bakit yun natiis na gawin yan sa akin? Kinasusuklaman ko kayo. Ako, hindi kita masisisi. Huwag niyo akong tawagin, anak. Hindi ko kayo kakilala. Hindi kayo ang ina ko. Mas mabuti sana kung hindi na tayo nagkakilala. Patawarin mo ako, nak. Aaminin ko, nagkamali ako. Bitiwan niyo ako. Hindi ko kailangan ng yakap ninyo. Tandaan ninyo, hindi ko mapatawad ang ginawa niyo sa akin. Ito na ang huli nating pagkikita. Kanina pa ako naghihintay, Josabel. Ano? Hindi ka makapunta? Pero susunduin kita. Ano? Nahihilo ka? At kailan pa? Sandali lang. Naglilihi ka ba? Maraming salamat. Sa wakas, isa na akong ama. Sige. Pupunta ako dyan bukas. Bye. Matutupad din ng matagal ko ng pinapangarap. Kahit hiwalayan ko na si Rona at pawalang bisa ang aming kasal. Pagkakasalan ko si Josabel. Wala ring silbi na babae. Pero, may problema. Tawagan ko si Virgie. Gaya ni Josabel. Marami rin akong naibigay na pera sa kanya. Kapalit ng pagbibigay niya sa akin ng kaligayahan. Girl, I need you. I need your love.
Maghahating gabi na. Gising ka pa? Nakabalik ka ba sa bahay ni Namang Paeng, Rona? Oo, Mami. Napakasakit. Mabigat sa dibdib dahil hindi niya ako tanggap na ina niya. Ano? Inasusuklaman niya ako. Parang ngayon ko lang na naman ang sobrang pagsisisi ko dahil sa ginawa ko noon. Wala palang unang pagsisisi dahil napakasakit ang naging bunga nito. Rona, huwag kang mawalan ng pag-asa. Gawin mo ang paraan para may padama mo ang pagmamahal mo sa anak mo. Ayaw niya akong makita. Kulang na lang na isumpa niya akong ina. Mas mabuti sana kung namatay na ako at wala na akong silbing ina. Ay, pakiusap. Linawin mo ang iyong pag-iisip. Unawain mo naman siya. Biro mo naman, pinabayaan mo ilang taon, ngayon mo lang hahanapin. Sino ba naman ang di sasakit ang loob? Sa inang kagaya mo, ganyan ang ginawa. Unawain mo naman siya. At ang isa ko pang problema ay si Milagro. Kung paano ko ipagtatapat sa kanya ang lahat. Isa rin yan. Ewan ko, nagtaka rin ako. Nag-asawa kayo, hindi na nahalata, may anak ka na pala. Ay, panahon na para ipagtapat mo lahat ang lihim mo. At akuin mo naman na malaki ang kasalanan mo. Hindi mo pa ginagalaw ang pagkain mo, Anghela. Pasensya ka na. At daing lang ang ulam natin. Lolo, Bakit? Umiiyak ka na naman. Namubugto na ang mga mata mo. Hindi ka rin nakatulog. napakasaya natin noon, Lolo. Kahit gaano ang hirap. Kung bakit nagpakita pa sa akin ang nanay ko na nagtapon sa akin. Hindi kaya dapat na masaya ka at nakilala mo ang inay mo. Lagi mong sinasabi mo noon na kung bakit hindi tayo mayaman para hindi sana tayo nahihirapan, di ba? Gap, bakit ngayon lang ako hinanap? Ang tagal na panahon. Mahigit 20 taon. Ngayon lang ako kailangan, ngayong malaki na ako. Aalis na ako sa trabaho. Maghanap na lang ako ng ibang hanap buhay. Buong gabi na wala ka dito sa bahay. Ngayon ka lang uuwi, Melandro. Parang lasing pa ako sa pakiramdam ko. Hindi ko na pwedeng patagalin pa at ipagtatapat ko sa iyo ang bagay na ito. Nahanap ko ng anak ko sa pagkadalaga. Ano ka mo? Sige, Melandro! Magsawa ka na sampalin ako dahil may kasalanan ako. Alam ko. Noon pa. Alam kong hindi akong unang lalaki sa buhay mo. Pagkatapos, pinakasalan pa rin kita. Patawarin mo sana ako. Hindi kita mapapatawad. Kung ilang taon na nagsama tayo. Pero hindi mo ako nabigyan ng anak. At ngayon, alam ko. Nasaktan si Rona sa mga sinabi ko sa kanya. Ayaw ko nang kausapin. At mula sa araw na ito,
Huwag na niyang asahan. Nauwi pa ako. Anong sabi niya? Oh, sinunggaling. Hindi ko na siya mahal. Hindi ko sukat akalain. Ganun pala. Pero, aminin ko, nagkasala ako. Pero hanggang kailan ako magdurusa? Pero kung yun, bahala na. Batang-bata pa siyang hila. Sigurado ako, mabibigyan niya ako ng anak. Madali lang makuha ko yun. Walang makakapigil sa akin. Pero, sandali. Ano yung sinabi niya sa akin? Anak niya si Angela. Oh, paano nangyari yun? Bakit nagkataon pa na si Angela? Kung ganon, alam ko nang gagawin ko. Gagawin kong miserable ang buhay niya. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinabagatang Kung May Babalik Ko Lang. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision Glete Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. And take your place deep within, forever in my heart.